Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pastor Adel Bedina po para po sa ating FBK ngayong gabi, September 9, 2024. Ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 8. Ito po ay patungkol sa panalangin. Kaya ngayon pong gabi, bago tayo magsimula ay siguro manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong gabi. At nawa po Panginoon, maging blessing po sa amin ito. At makita namin yung ilang katotohanan patungkol sa panalangin. Kayo po ang manguna sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kagaya nga po ng sinasabi ko, ano po ba yung prayer? Ang sabi ng iba, ang prayer daw is asking God for our needs and what we want. Pwede rin po yun. Di po ba? Pero, ito po yung isang malaking kamalian sa mga Kristiyano. Ang prayer po, hindi lang paghingi sa Diyos, kundi ito po ay kundi hindi ka lang hihingi sa Diyos kung ano yung gusto mo, kung ano yung kailangan mo. Hindi lang po yun. Parang ginagawa po nating gamot ang Panginoon. Pagka masakit lang ulo, tsaka natin iinumin. Pero prayer is also worshiping God and making us more Christ-like and also aligning ourselves to God and to His will. Ito po ang isang Ito po ang isang panalangin. Ang panalangin daw po ay pagpupuri sa Diyos at magiging katulad tayo ni Kristo at i-align natin yung sarili natin doon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun daw po yung prayer. So ang question is, are we aligning ourselves in the will of God kung nananalangin tayo? Pagka hindi po, then you're not praying. You're just asking. Hindi ka nananalangin, kundi humihingi ka lang. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, ha? Ito, tingnan niyo, sabi ng mga apostle. Sabi ng mga apostol, Lord, teach us to pray. Di ba? Mga apostol na yun, ha? Panginoon, turuan mo kami manalangin. Isa pa, sa Luke chapter 18 verse 1, sabi, men ought to pray and not faint. Dapat daw ang tao manalangin at hindi lang kung ano-ano. Diba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:16, sabi, pray without ceasing. Manalangin kang walang patid. Sabi ng Panginoon. Diba? At ganoon din po si Apostle Paul. Dito po sa teksto natin. Actually, yung text natin, 1 Timothy 2:3-8 Pero tignan niyo po yung verse 1. Ang sabi ni Apostle Paul, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Tignan niyo. Ang sabi ni Apostle Paul, kailangan daw po supplication, prayer, panalangin, intercession, and thanksgiving be made for all people. Kailangan daw gawin ito sa lahat ng mga tao. Ganun po kaimportante yung kaimportante yung panalangin. Kailangan gawin ito para sa lahat ng mga tao. Kahit dun sa hindi mo gusto. Kahit po dun sa pagka minsan kaaway mo, sabi nga ng Panginoon, panalangin mo yung kaaway mo eh. Bakit? Pagka hindi, sabi ng Panginoon, pagka may kaaway ka, pakainin mo. Diba? Sabi ng Panginoon, pakainin mo yung kaaway mo. Sabi ng Panginoon, damitan mo yung kaaway mo. Kayo, kung gusto ninyo, bakit hindi na lang natin ipanalangin sa Panginoon?
tingnan nyo, sabi dito sa last verse, sa verse 8, chapter 2, 1 Timothy 2, verse 8. Sabi ng Panginoon dito, I desire then that in every place that men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Sabi ng Panginoon ko, ito yung desire ko, sabi ni Apostle Paul, na sa lahat ng lugar, ang lahat ng tao manalangin. Yun po yung desire ni Apostle Paul. What about you? Meron ba tayong Meron nananalangin ba tayo? O baka ang panalangin natin yung katulad ng isang awitin na sinasabi nga, parang pengi noon, pengi nito. Hindi tayo nananalangin, kundi humihingi lang tayo sa Panginoon. So, tignan po natin yan. Baguhin po natin yung yung isip natin, baguhin natin yung sarili natin, na talagang bang nag-worship tayo po sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sana po. At ngayon pong umaga, sasabihin ko sa inyo, men ought to pray and not faint. Dapat palagi tayong tumawag, palagi in line yung puso natin sa harapan ng Panginoon. God bless you all po, at sana po maging blessing po ito sa inyong lahat. Amen po. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa iyo. Mga po Panginoon, turuan mo po kami manalangin, katulad po ng ginawa ni Apostle Paul. Katulad po ginawa ng mga apostol. Sana po Panginoon, gawin po kaming tao mapalanginin. Maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all po.